Gising at handang-handa na ang haring araw sa pagbigay ng walang humpay na init sa lupa. Ang sariwang hangin galing sa silangan na tumimbad sa amin ay umindag-indag na parang mga masasayang bulaklak sa hardin. At ang mga dahong lumalagas, mga sasakyang humaharurot sa daan, mga taong pumupwesto sa kilid ng kalsada, mga batang naghahabulan. Ang asul na kulay ng langit na parang pininturahan ni Juan Luna ay ilan lamang sa mga senyales na buhay ang paligid. Kami ay handang-handa na sa aming paglalakbay sa isang munisipyo sa probinsya ng Iloilo o kilala sa katagang The City of Love. Mga batang nananabik sa isang laruan ang akalain mong naging pakiramdam namin dahil sa unang pagkakataon kami ay makapunta roon. Mga ilang oras rin kaming nagbiyahe papunta sa aming destinasyon at sa wakas ay aming narating ang lugar ng Cabanatuan, kung saan kami ay inatasang kumuha ng impormasyon tungkol sa kanilang kasaysayan at samut-saring pangyayari tungkol sa kanilang bayan. Ang unang pumukaw ng aming intensyon ay ang kanilang simbahan, tanda ng produkto ng kolonisasyon ng Espanyol sa 333 taong pananakop. Pumatak sa aming isipan ay ang ating katutubo. Ang bawat pawis na bumabalot sa kanilang katawan kasabay ng tumatangiting na init na galing sa sikat ng araw upang mapatayo lamang ito. Ang simbahan ni San Nicolas de Tolentino ay itinayo noong 1834. Ang neoklasikong simbahan nito ay kilala bilang prominenteng Hispanikong estruktura sa Iloilo na gawa sa pulang bricks. Ito ay tinawag na Model of Temples ng El Ico de Panay. Isa ito sa pinakamagandang halimbawa ng Europeyong arkitektura sa buong bansa. Bago pa man ang ikalawang pandaigdigang digmaan, ang kumbento sa kanang bahagi ay nakakatanggap ng 3,000 katao. Sa kasamaang palad, ang lindol noong 1948 ay nagdulot ng parsyal na pag-asira ng simbahan. Ang kura paroko na si Ramon Alquezar, isang Agustinian, ang nanguna sa pagtayo ng nasabing simbahan. Ang kauna-unahang munisipyo ay gawa sa limestone at bricks. Subalit sa kasamaang palad, ang gusali pati na rin ang kumbento ay sinunog sa kadahilanang ang pamahalang Amerikano ay nagpasa ng kautosang sunugin ang lahat ng malalaking gusaling maaaring pagdausan ng mga kulong laban sa kanila. Pinaniniwalaang si Tomas Confessor ang kauna-unahang direktor ng komersyo ng Pilipinas. Sa naturang panahon ng kanyang inaugurasyon at panunumpa sa tungkulin, ang 3 makasaysayang puno ng Cabanatuan ay itinanim. Ito ang mga Manuel Luis Quezon III, Sergio Osmeña III at Tomas Confessor III. Bilang pagkilala sa kauna-unahang gobernador Silio, ang monumento ni Don Tono ay itinayo sa taong 1931. Sa panahon ng unang pulo e servicios o ang sapilitang paggawa, ang sinumang hindi nag-alay ng kanilang serbisyo sa pagtayo ng simbahan at munisipyo ay itinatali at hinahampas sa puno ng Calachuchi. Ang puno ito ay tinawag na Tree of Bondage. Ang sementeryo ng Cabanatuan ay sinimulang itinayo sa taong 1976 at natapos makalipas ng 18 taon. Ito ay perpektong sukat at may estilong Roman. Ang Capilla de Cabanatuan ay matatagpuan sa gitna ng sementeryo. Ito ay gawa mula sa piniling bato sa bundok ng Leon. Ito ay arkitekturang hango mula sa pinagsamang estilong Roman, Gothic, Byzantine at Baroque. Dito ay nililibing ang mga prominenteng tao sa kasaysayan ng bayan ng Cabanatuan, gaya na labang ni Francisco Cabañas bilang manggagamot sa panahon ng Rebolusyon laban sa mga Amerikano at mga Espanyol.
si Flavio Zaragoza Cano, ang dakilang manunulat na tinaguri ang Batharing Mamalaybay. Ang paglalakbay patungo sa burol ng Pamologan ay ginagabayan ng 14 na istasyon ni Jesus sa kanyang pasyon sa bundok ng Kalbaryo. Ito'y nagsisimula sa maliit na lugar ng Pamologan. At ang mahabang paglalakbay sa tuktok ng burol ay bistulang naging isang hamon sa buhay ng mga kabatwanon na patuloy na lumalaban at nakikibaka sa mapanghusga at mapanlinlang na sanlibutan. Mula sa tuktok, kitang-kita ang malabasilikang simbahan ng Kabatwan at ang sementeryo nitong istilong romanistiko. Dahil sa mga kawayan at akasyang pumapaligid sa naturang lugar, naging isang gintong hindi maiwanang pansin nito na umakit sa mas maraming turista na gustong bumisita rito. Noong 1901 hanggang 1905, kumalat ang epidemyang kolera na nagdulot ng pagkasawi ng mahigit kalahati ng populasyon. Tinawag itong Pamologan sapagkat dito tinatambak ang mga mamamayang naturikang kandila. Sa kabilang dako, ang literatura naman ito ay naging salamin sa inosenteng kaluluwa ng lugar, pati na rin ng mga taga-Kabatwan. Flavio Zaragoza Cano, ang tanyag na manunulang Ilonggo, isang Kabatwanon, ang nagbukas ng mga pintuan para sa mga talentong Ilonggo at nagpakilala sa pinakamamahal na wikang Ilonggo sa buong Pilipinas, ang Bayong Kagbanga ni Flavio Zaragoza Cano. Sa dalagang Ilong-Ilonganon ni Flavio Zaragoza Cano, ang Alamat ng Dulong o Primitivos Habitantes de Cabatuan, ang Alamat ng Haloy. Ang tinuon ay isang napakasarap na Kabatuang pagkain. Isa itong napakapopular na pagkain sa bayan. Nitibong manok at iba't ibang klaseng gulay ang pangunahing kasangkapan nito. Ang Tinuong Festival ay hango sa Hinirigyaw Festival noong 1995. Idinaos ito sa huling linggo ng Agosto hanggang sa unang linggo ng Setyembre. Dito ay pinapakita kung paano nakikitalad ang mga taong nagseserbisyo sa manukan o taong nag-aalaga ng manok sa mapanghabang bisyo ng kalikasan na may malaking epekto sa manukan sa nasabing lugar. Sa bawat unos at pangyayaring tila naglapastangan sa mapayapang lupain ng Kabatwan, ito ay patuloy na lumalaban at nakikibaka hanggang makamtan ang tunay na kasarinlan. Naging hudyat ng isang maalindog na pag-unlad ng kanilang sosyal, politikal, mental at maging espiritual na aspeto ng mga mamamayan. Ito rin ang naging tulay upang makamtan ng munisipalidad ang daan upang mapaunlad ang kanilang bayang kinabihasnan. Ang mamamayan ng Kabatwan ay isang mapayapang mapagmahal sa lugar sa probinsya ng Iloilo. Mga ibong malayang nakikitalad ang mga mamamayan. Pagkakapantay-pantay na karapatan at oportunidad ang kanilang kinakagawian. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy nila itong ginagawa na katulad ng ilog ng Suwage na patuloy na umaagos at nagbibigay ng walang humpay na biyaya sa kanilang bayan.